Hey, what's up guys? Welcome back na naman for another episode. I think this is episode 6, episode 7. Ilang episode pa lang, di na ako sure kung ilan. Okay, so today, eto pinost ko to, Monday but recorded to ng Saturday morning. So medyo in advance ko na. Kakatapos lang or hindi ko lang alam kung officially nag-end na ba yung Lenten season. Wait lang, search ko muna ng mabilisan. Baka maraming ma-offend. When will the Lenten season end? Holy Thursday. Ash Wednesday and Sunday. So, tapos na yung Lenten season pala. Anyway, yung ano pala to, yung pagkabuhay ni Kristo. Yun na lang. Kailan ba ang official na pagkabuhay ni Kristo? Guys, Catholic ako Pero kahit ako hindi rin ako masyado sure sa bagay na to. Linggo ng pagkabuhay, Easter Sunday, Marso. Isang tiyak na petsa ang kalendaryo. Okay. So, tapos na yung buhay na si Kristo by this time. But, for today's episode, what I want to talk about is yung penitensya. Okay? As napansin nyo naman sa thumbnail. Gusto kong mas maging focus yung conversation doon sa pagpepenitensya kasi etong Pilipinas, etong bansa natin, para siyang ano kasi naging seaman din ako before, OFW, nagtrabaho sa cruise ship. May pagkakahawig yung devotion and yung dedication natin sa religion sa Brazil. Yun yung napansin ko. Dito sa Pilipinas, okay, and yung similarity na napansin ko, may nandun tayo sa extreme na side. Medyo napupunta na nga tayo dun sa totoo lang. Kung naalala niyo yung bago natin pag-usapan yung penitensya, kung naalala niyo yung Black Nazarene, di ba? Yung saan ba yun? Sa Pasay ba yun? Yung maraming tao na nagkaagulo para lang makahawak yata dun sa paa or makasakay dun sa van. Hindi ko talaga, I honestly don't know paano yung kalakaran dun and yung anong pinagkakaguluhan nila dun. Ano yung kailangan nilang ma-achieve during that event, but hindi ko talaga sure. Naalala ko lola ko nun, gustong-gusto niya pumunta doon. Hindi ko naman siya napipigilan. Pero may specific araw lang siya na pumupunta tapos nahahawakan niya yung paa nung Heso Christ, yung Black Nazarene. So, balik tayo dito sa penitensya. Yung mga napapanood kong penitensya online, lalo na sa Facebook, hindi na siya mukhang penitensya, para na siyang hazing. Parang fraternity hazing na siya. Meron pa ako napanood yung dinadama yung parang audience lang sa gilid. Ewan ko anong reason bakit kailangan maging ganon? I believe na reenactment yon ng paano kasi binuhat ni Kristo base sa Biblia, di ba? Kung paano binuhat ni Kristo yung krus pampunta dun sa place na crucify siya. Nire-reenact yung bagay na yun. Pero ang hindi ko magets, bakit kailangan parang totoo na, parang fraternity na yung style or yung hazing na ginagawa nila dun sa taong nagbubuhat nun. I understand the reenactment and siguro nandun na yung part na mas totoo, mas totoo yung arte, mas
mataas yung chance mo mapunta sa langit. Hindi ko alam kung anong klaseng paniniwala nila meron dyan, but my opinion doon, Catholic ako, but napaka ang BS niya na tignan, sa totoo lang. Baka maraming magalit sa akin dyan. This is not to disrespect the Roman Catholic, pero yung mga ganong klaseng act na buwis buhay na, hindi ko nga alam kung merong permiso yun dun sa hinahataw nila. Kung payag ba yun na talagang ganon naka-extreme. Pero kung talagang yun yung decision niya, then okay, sige. Kung yung hinahataw mismo, sinabi niya na, sige, atawin niyo ako ng malakas para mas mukhang totoo, mas makapagbayad ako ng kasalanan ko, then okay. Pero really? Talaga ganun yung paniniwala natin? Hindi ako atheist. I'm siguro yung may term sila dun eh. Sinearch ko na yun nung isang araw eh. Ito, nagiging open na ako dito ah. Nagiging honest na ako. Hindi ako atheist, but I am agnostic theist. Believes in a higher power but admits we can't know for sure. Combines belief with humility about knowledge. Okay? Believes in a higher power but admits we can't know for sure. Ayokong ilagay yung sarili ko sa pagiging religious na mahina yung pananampalataya. Ayoko nang idamay pa yung Catholic doon. Ika-categorize ko na yung sarili ko as agnostic. Ayun. Yun na yung safer term doon. Expressing your belief as an agnostic, hindi ibig sabihin na you're disrespecting other religions or kagaya sa akin, Catholic specifically. Nagiging honest ka lang. And I believe na kung sino man yung higher being, mas na-appreciate niya yung honesty, di ba? Mas gusto niya maging totoo. Yung mga, kung totoo man siya, gusto niya maging honest yung mga entity na create niya, which is tayo. Wala lang, hindi ko lang gusto yung idea na yung parang hazing na yung penitensya and may pagka-OA, minsan pinapasukan na ng politika. I don't know. Minsan hindi mo alam kung ano pa yung totoo eh. Minsan hindi mo alam kung if they are really doing this for God or they are really doing this for themselves. Like, talaga bang dun ba in that way mo ba mababayaran yung mga kasalanan mo? Di ba parang yun yung cheat code dun? So, gagawin mo lang, gagawa ka lang ng kasalanan kahit anong degree. Basta yung klase ng penitensya mo ay malaganon, malabuwis buhay, matik yan, bayad na yung lahat. Ganun ba yung klase ng mentality or thinking na meron dapat tayo? Or yung talaga may pananampalataya ka, di ba? Ganun ba yung deal doon? Give and take? Kasi ang alam ko, base sa turo, mula nung bata pa tayo, yung greater power dyan, ultimate love. So it doesn't make sense kung, alam mo yun, wala lang. Like if that someone or that greater power or if someone na talagang nagkikare sa'yo, hindi mo kailangan pagdaanan yung ganun. For what? For entertainment, for reenactment, okay pa eh. Pero yung tototohanin and then magkakaroon ng gantong klaseng idea na mas totoo yung acting, mas totoo yung mga hampas, mas mababawasan yung kasalanan. I don't know. Has ito pa. Yung sa Black Nazarene ngayon, di ba? Sa itim na Nazareno. May mga reports na may mga namamatay, may mga napapahamak, may mga
near-death experience dahil sa overcrowding. Yung iba nagtatapakan na, nagkakasakitan na, para lang dun sa specific na event na yun. Ganun ba talaga yun? Ano ba yung limitation? Hindi ba pwedeng mas maging organized? Hindi ba pwedeng mas hindi buwis buhay? Pag mas nagbuwis ba ng buhay doon, kapag mas naging dramatic ba doon, and mas naging dangerous ba yung event na yan, yung Black Nazarene na yan, yung mga taong nagtatapakan, naghihilahan dyan, kapag mas naging dangerous ba, mas mapapalapit ka ba kay God? I don't know. Siguro inosente ako dyan, or talagang tatanga-tanga lang talaga ako pagdating dyan sa bagay na yan. Pero kung pagbabasahin mo kasi yung action, and you're coming from outside, hindi same yung level ng belief kagaya sa kanila. Hindi siya logical. Okay? Hindi siya logical tignan. And again, this is not to disrespect yung mga malalim na paniniwala dyan. This is just an opinion. Kung masasaktan kayo, sasabihin ko, if you think na dinadamage ko yung religion nyo, then kayo na yun. Hindi ako yun. Maano talaga yun eh. Delikado, sa totoo lang, delikadong pag-usapan ang religion. May napanood nga akong vlog lang siya, ni Neil deGrasse Tyson, na parang ito yung, dyan nagsimula yung war sa belief system. Kapag ang mga scientist kasi, katinang ilong ko, shit. Ba ito, pinaparusahan na ba ako? So yun, yung mga scientist kasi, based on facts sila, based on data. Actual data, concrete. Okay, facts. Pag sinabing facts, totoo. Bagay na talagang may backed up ng data. Kapag meron silang disagreement, most of the time, almost 24/7, everyday, ang mga scientist community, lagi silang merong disagreement sa isang bagay, sa isang theory, sa hypothesis, lahat. And then, kapag nagkaroon ng disagreement, magkakaroon ngayon ng pagpapakita ng mga data. Diyan na yung paano nila na-prove to, paano nila napakita to, showing numbers, calculations, experiments. With that, kung sino man yung mas makakapag-show ng actual facts, and mas makakapag-prove ng theory niya or ng hypothesis, tapos ang usapan. There will be no war. Kasi, as a scientist mind to syempre, re-respetuhin mo na yun eh. Okay, tama siya, may backup siya ng data, mas na-prove niya, that's it. Tapos yung usapan. Actual numbers, that's it. Pero pagdating sa religion, basa to kay Neil deGrasse Tyson and ito rin yung understanding ko dun sa vlog niya. Kati talaga ng ilong ko, nakakaasar. Yung religion kasi meron tinatawag na belief system. Okay? And ang problema kasi sa mga ganyang bagay na walang actual facts and walang data na pwedeng mag-back up. Ang pinaka-back up lang naman kasi ng bawat religion is yung actual yung mga transcript, Bible. But an actual proof na nangyari to before, itong events, miracles, or whatever superpower na nangyari dyan, walang actual proof. Walang science na makakapag-prove ng bagay na yon. Nandun lang lahat sa libro. Bible, Quran, or yung iba pang transcript ng iba ding religion.
Doon na nagkakaroon ng conflict. Wait, ito. Doon nagkakaroon ng mismatch. Kasi, paano mo nga naman mapoprove sa isang tao yung isang bagay na wala ka talagang actual proof? Kasi kung, let's say, ikaw, tayong dalawa, imagine, kausap mo ako in person. Catholic ako, kunwari lang, ikaw Muslim, or ikaw Catholic, ako Muslim. Paano mo ako mapapaniwala na totoo yung nakasulat dyan sa Biblia mo? And paano rin kita mapapaniwala na nakasulat, na totoo yung nakasulat dito sa transcript na pinapaniwalaan ko and naka-base yung faith ko? How? And sometimes, base kay Neil deGrasse Tyson, if there is no way para ma-prove mo yung isang bagay, sometimes you have to use force. Sometimes you have to use whatever method just to win. Just to prove something. Just to convince or just to conquer someone. Kasi wala kang actual fact na talagang mapapaniwala and magpapa-change ng mind nung opposite na kausap mo. Not like science, like that there's, kagaya ng sinabi ko kanina, merong concrete na example. Hindi parehas. And kung titingnan nyo yung issue ngayon na nangyayari sa mundo, kung babalikan nyo yung mga nakaraan, di ba? Halos dun lang din naman nagsimula talaga sa magkaibang paniniwala. Magkaiba tayo ng paniniwala, okay, totodasin kita. Ganun lang naging kasimple yung mentality. Tapos, ang mga namumuno, hindi naman based on facts din. Mga politicians pa. So, mas lalo nang gumulo, di ba? Ngayon lang. Hindi ko sinasabi na huwag kayo maniwala sa religion nyo. Hindi ko sinasabi na complete BS lang yan lahat. I'm just saying na minsan sa mga bagay-bagay, maging logical tayo instead na yun yung pairali natin. Kasi at the end of the day, ang mahalaga pa rin is yung buhay mismo ng tao. Yung love mo sa other person and dun sa ibang tao na you are taking care of. Kasi kung ako, personally, kung papipiliin ako, kung yung ultimate belief ba na yun, kung itong religion na ba yan over sa taong mahal ko or mga taong mahal ko, set aside mo lahat yan. Mas pipiliin ko yung taong mahal. Di bali nang wala akong religion, di bali nang wala akong ineglect man ako ng anong klaseng community dyan, hindi ko ipagpapalit yung mga mahal ko sa buhay for that kind of something na wala namang actual proof for me. Again, this is just my personal opinion, okay? What do you think, guys? Kung ano, sa tingin nyo ba, do we need an actual proof sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa religion? Just comment down below kung ano rin yun, kung nagdi-disagree kayo sa akin or you think na meron kayong masasabi to convince me, just comment down below. I'm open for haters. Okay? I'm open ako sa mga ganyan. Lalo sa gantong klaseng topic. Kasi minsan talaga hindi minsan but talagang hot topic talaga tong bagay na to. Ayan. Ano pa ba? By the way, napanood ko recently na huwag na, ibang topic pala yun, sorry. Out of range pala yun. But may napanood ako recently na yung nagnakaw ng gas
Dahil sa kakulangan na dahil wala na siyang gas, ang ginawa niya, nagkarga siya din, tumakbo. Nahuli na pala yon. Okay. Tatanong ko sana kung hindi pa siya nahuli. Pero mo, yun yung nakakatakot ngayon sa panahon na to. Minsan, sobrang hirap. Hindi minsan, but sobrang hirap na talaga ngayon. And minsan, hindi mo alam kung saan kakakapit. Makakapitan mo ba yung religion mo in times of crisis na ganito? Let's be real. Let's be logical for a moment. Sasalba ka ba niyan? I just want to be more practical ba yung approach. So, sobrang hirap ngayon, like, sige nga, yung religion na yan, magiging united ba tayo or hindi? Hindi natin alam, di ba? Kung yun yung way para mag-unite yung mga tao sa mga gantong klaseng sitwasyon, then why not? Sige, doon tayo mag-resort lahat. But, ngayon, I believe na sa sobrang hirap ng sitwasyon ngayon, like, ilang percent na yung in-increase ng gas. Malapit na sa 200 pesos per liter from 50 last month lang. Ngayon, almost 200 pesos na. Chain effect na yan. Ang daming nawawala ng trabaho, legit. And ang hirap makahanap ng trabaho. Yung iba wala nang makain talaga. Yung iba nawawalan pa ng kuryente. Saan nakakapit yung iba? Dati, tumataas lang yung crime rate, yung nakawan, yung snatch. Mga snatcher dyan, nagsikalat. Kapag malapit na yung Pasko, pansinin nyo yan, mga bear month. Madami na yung mga loko-loko. Pero ngayon, halos kakasimula pa lang ng taon. Sa sobrang hirap ng buhay, ayun na. Pa-big time na rin ang pa-big time yung mga gagago-gago. Miro mo yung may-ari pa ng sasakyan. Loko-loko eh. Marami din kasi dito sa atin yung ano eh. Lalo dito sa bansa natin, almost ano yata tayo dito eh. 80 to 90% Catholic. So, yung impact and yung culture natin, part na talaga yung religion na yun. Imagine you're part of that 10 or 20% na iba yung belief or hindi ka naman against, but you're just open for debate, conversation. Paano mo lalabanan yung 80 to 90%? Kaya maraming taong nire-restrict yung sarili nila sa pag-open sa mga gantong klaseng topic. Dito sa bansa natin. Mapa online, alam mo na, mapa actual. Iba nga lang religion mo dito. Minsan kung kutsain ka na ng iba, minsan di ka pa makakapasok sa trabaho dahil lang sa religion mo. Hindi ka tatanggapin ng isang company. May mga ganong klaseng policy. Hidden policy or unspoken rule yung mga company. Hindi yun conspiracy, totoo yung legit yun. Basta, at the end of the day lang talaga, dapat maging ano lang tayo eh. Mas maging respectful lang tayo sa iba. Itong mga sinasabi ko na to, hindi to form ng pagde-disrespect sa ibang tao or pangungutya, panalapak, pagde-disgrace sa paniniwala. Hindi. This is just a personal opinion coming from hamak na tao lang, kagaya ko. Herang ka na talaga ng ilong ko. Nangyayari ito madalas kapag bagong ligo ako eh. Hindi ako nangungulangot guys. Ang kati lang talaga ng ilong ko.
Ayun, yung sinasabi ko kanina. Ayun nga, hindi to para ikahiya or ipahamak or siraan yung belief system ng bansa na to. Mas maging logical tayo. Yun yung gusto ko sabihin dito. Mas maging logical tayo and mas piliin natin yung mga bagay na mas safe. Kasi kung just in case totoo man yan, yung higher up or higher being na pinapaniwalaan na nag-i-exist, if that higher being talagang nagke-care sa'yo, hindi ka niya ipapahamak. Hindi yan para saktan ka and do a permanent damage na mismong ikakasira ng paniniwala mo sa kanya or ikakasira ng being mo. Yun lang yung ano ko dyan. Yun lang yung opinion ko sa bagay na yan. So, I don't think na mas may kailangan pa tayong pigain sa topic na to kasi yun lang naman. Yung penitensya, hindi niya kailangan magbukang hazing, hindi niya kailangan buwis buhay. Mas maging logical lang tayo sa approach natin sa religion and sa lahat ng bagay. Hindi natin kailangan magkaroon ng scientist na mindset. Okay? That's all for me guys. Thank you all for watching. See you again next time. Peace.